Suspendido na mga kababayan yung programa ni Maudix. Dalawang programa ng SMNI, mga kababayan yung sinuspindi ng MTRCB. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ayan po mga kababayan, MTRCB suspends 2 SMNI programs including that of ex-President Duterte dahil daw sa death threats and verified reports. Fake news po. Hindi niya Mr. Maravillas umubra yung power niya to stop ni Kips. Paso na po yung sinasabing power. Sa totoo lang po, yung sinasabing power ng may-ari ng universe, hindi man po yun totoo. Siguro baka kilikili power. Mayroon mga kababayan si Kips, pero yung sinasabing power to stop, ito yung patunay mga kababayan. Diyan na niya Mr. Maravillas yung posibleng mangyari niyan. Malamang sa susunod, hindi lang programa yung masuspend. Buong istasyon na po kasi may pending resolution, di ba? May approve pala, hindi pending. Approve resolution yung Congress. Naka-address sa NTC na isuspend po yung operations ng SMNI mismo. And sa dami mga kababayan ng violations, ang susunod dyan, yung pagbawi na ng franchise mismo. ng Kongreso. Kasi po, hanggang ngayon po, hindi man sila tumitigil sa kanilang mga ginagawa. Kasi nga, ang feeling nila, sila yung may-ari ng universe. Pero sabi ni Franz Castro, para niyang may sayad. Dahil sa desisyong ito ng MTRCB, natuwa po si Franz Castro. Ayan yung sabi niya, Castro welcomes SMNI programs. Suspension, it's long overdue, but start of accountability. Kailangan nga niya na mapanagot. Lalo niya Mr. Maravillas, manggagalaiti, mag-run amok na. yung mag-ama, pati yung mga supporters nila na mga toxic. Di ba? Toxic po yung mga lumalabas sa bibig sa programa. Paano hindi suspindihin mga kababayan ng MTRCB? Sigurado niya Mr. Maravillas ang ituturo naman niya na utak niya si Martin Romualdez. Malaman pong iba na pinagbibintangan, sige lang po ang pagbibintang nila. Tama yung sinasabi po sa Bible na in the last days perilous time shall come. Yung mga tao, ganun yung mga ugali, violente, walang habas sa mga pagsasalita, at mga false accusers. Yan ang sabi po sa Bible. Mga signs of the times po siya. Kaya kaming mga believers po, hindi na nagtataka kung bakit may mga tao na natutuwa abang nakakapanakit sila. Tulad nung ginawa ng isang OFW mga kababayan kay Martin Romualdez doon sa Japan. Tapos sila yung nanakit, sila pa yung nagsabing protect Duterte. Di ba? Ang dapat sana protect Martin Romualdez kasi si Martin Romualdez yung sinaktan. Pero Mr. Maravillas, talagang mapagpatawad si Martin Romualdez. Ganon po kasi ang natura ng mga Marcos Romualdez mga kababayan. Hindi mapaganti. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story nitong suspension na ginawa ng MTRCB, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sorry mati na mga kababayan, ito na yung simula ng paniningil
ng kanilang mga pagmamalabis, pang-aabuso mga kababayan, pananakot, at mga pagsisinungaling, paninira. O yan po yung sabi rito, MTRCB sinuspindi 2 SMNI shows dahil sa death threats, unverified reports. O yan po mga kababayan yung desisyon ng MTRCB, statement of the board. Ngayon pa lang mga kababayan, basahin natin. Sabi dyan, imposition of preventive suspension on 2 SMNI programs. Yung MTRCB issued a preventive suspension order sa 2 SMNI programs gikan sa masa para sa masa. Sa kayong laban kasama ang China, bayan. Nagkamali na naman po ako. Yung isa po, gikan sa masa ay, ano nga ba yun? Gikan sa masa para sa masa. Yung pangalawang programa, yung laban kasama ang bayan. Ito yung programa ni Ka Eric Sely sa kani Badoy. Yung mga confirmed, mga kababayan, confessed. Kinonfirm nila na mali yung kanilang binalita. So, sila yung confessed fake news peddlers. Saka yung programa ng may-ari ng universe. Yung gikan sa, di ba, programa yun ni Kibs. Ang regular na kasama niya doon, yung kanyang, best friend, si Maudigs. So, effective December 18, kahapon pala to, 2023. This decision is a result anya of a thorough review and investigation into alleged violations related to content aired to these shows. Madaling sabi mga kababayan na nakita talaga nila na may problema. Kaya nga sinuspende. Preload na po ito. Sa tingin ko lang po. Sunod yan, yung buong network na, buong istasyon na, kasi may resolution nga po na final yung Congress requesting the NTC to suspend po. Then, ang sunod yan mga kababayan, madidiritswa na, babawiin ng Congress yung, yung franchise tulad ng ginawa sa ABS-CBN. Karma po, yung nagpasara sa, sa ABS-CBN. Sila yung nagpasara mga kababayan, yung administrasyon ni Maudigs. Ngayon, yung istasyon ng kanyang best friend, yung kanyang programa, yun ngayon ang suspendido. Talagang bilog ang mundo niya, Mr. Maravillas. Bilog talaga ang mundo. So sabi dyan, the MTRCB received multiple complaints. Gikan sa masa para sa masa. October 18 episode. Multiple complaints regarding an alleged death threats made by guests on October 10, 2023 of gikan sa masa para sa masa. After a preliminary conference on November 8, 2023, SMNI committed to pre-recording and reviewing episodes, having been warned by the board that similar incidents will be dealt with more sternly. Gikan sa masa para sa masa November 18, 2023 episode, the board received a complaint about an alleged death threat and profane language by a guest on SMNI's gikan sa masa para sa masa. Subsequently, a notice was issued for SMNI to appear before the hearing in Adjudication Committee on November 7, 2023 with the respondent represented by Counsel Attorney Mark Tolentino. Madaling sabi po, paulit-ulit pong ginagawa nila. Paulit-ulit man talaga po. Until today, yon ang ginagawa nila. O tapos, yung laban kasama ang bayan, November 27, 2023 episode naman. The board received a complaint about unverified news broadcasted on laban kasama ang bayan related to the purported expenditure of 1.8 billion pesos in travel funds by House Speaker Martin Romualdez following a notice issued to SMNI
A hearing in Adjudication Committee meeting was held on December 7, 2023. O ngayon, ito yung board decision. Imposing of preventive suspension. Upon careful review in consideration of recent events and complaints received by the board, it was found that certain aspects of the above-mentioned programs may have violated the established guidelines and standards set by Presidential Decree number 1986. Batas pa ito ng ating dating Pangulong Apolacay. And its implementing rules and regulations governing broadcasting content to prevent the possible repetition of these alleged infractions, which may pose a negative impact on public welfare, ethical considerations, in the overall reputation of the broadcasting industry. The board determined the need to preventively suspend the subject program by virtue of Section 3, Chapter 13 of the IRR of PD number 1986. During the December 13, 2023 board meeting, a unanimous decision was reached to impose a 14-day preventive suspension on Laban Kasama ng Bayan, and a majority vote for gikan sa masa para sa masa. The decision aligns with the powers granted to MTRCB by Presidential Decree number 1986, ensuring that television programs adhere to contemporary Filipino cultural values. Wala pong sinusunod na standard or ethical standards po. At values, Filipino values, ang marinig po, mo po, mga gutter utterances, pangkanal, di ba? Hindi kalye, kanal. Yung mga matinding pagmumura. So naririnig ng publiko, lalo na ng mga bata. So anong titingalain, mga kababayan, na yung nagsasalita, yung host, pastor, what? Nagikan sa masa, yung guest, mga kababayan, dating Pangulo. O di ba? Kung ano yung ginagawa ng matatanda, kahit na mali sa mata ng bata ay tama, sabi po sa kasabihan. So yung mga pagmumura, mga pagsasalita ng masasama, pananakot, naging tama na sa mga kabataan. Hindi natin pwedeng paintulutan ng ganon. Sinalaula yung industriya ng pagbabalita. So sabi diyan, legal basis for preventive suspension. The MTRCB cites Section 3 C of Presidential Decree number 1986. Empowering the board to approve or disapprove television programs that may be objectionable, including those undermining faith in the government or authorities and being libelous or defamatory. Nanawagan po siya doon ng civil disobedience. Huwag na daw magbayad ng buwis. You see, mga kababayan? Moreover, Section 3, Chapter 13 of the Implementing Rules and Regulations allows the chairman of the board to issue a preventive suspension order to prevent further violation or protect the interests and welfare of the public. The decision supports the legal precedent set by Soriano versus Ligarda et al., where the Soriano LaGuardia et al., where the Supreme Court affirmed the MTRCB's authority to issue preventive suspension as part of its regulatory and supervisory mandate. The MTRCB emphasizes that said order of preventive suspension is a proactive measure aimed at addressing concerns and ensuring compliance with established standards, which shall be in effect for 14 days, during which SMNI is expected to address and rectify the identified issues. So tama lang po ito, mga kababayan, pero anya Mr. Maravillas, 14 days man lang. Nasa rules kasi po yon, sinusunod lang yung rules. Pero ang basa natin po, siyempre dire-diretso na to. Baka ang susunod na lumabas na desisyon galing ng NTC, hindi na suspension ng program, kundi na ng mismong
operation ng istasyon, yung pag-broadcast na mismo ng istasyon. Di ba? Kasi nga may resolution doon yung Congress. Same yung binabasehan po. Yung violations po nila. At sa susunod mga kababayan, siyempre, sabi nga natin, yung pagbawi na mismo ng franchise. Kasi yung nagbibigay po ng franchise, yung Kongreso, na kanila pong sinisiraan. Saan kapulutin yan mga kababayan? Yung Kongreso na nagbigay sa iyo ng kabuhayan, yun ang yung sinisiraan. Tama ba yun? Anyway, yun man lang po mga kababayan. Pakinggan na lang natin kung ano yung magiging reactions ng mga DDS. Nasigurado po, yung mga reactions yan parang sinaniban po ng mga masasamang espiritu. Di ba? Ganon yung mga pag-ugali nitong mga supporters niya, no? Like leaders, like supporters. Saan pa magmana? Mana lang po, mga kababayan, ng masasama na pag-ugali. Ito man lang po, mga kababayan, baka lang gusto niyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiance Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa. Ayun mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga naghahanap pala po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas.